Tatlong banyera plus another tatlong banyera at nagluto na rin kami ng ulam para sa tanghalian dahil dito kami kumain sa tabing dagat at another isang banyera. Hay nako, sobrang tagal na talaga ng vlog na to. Pero ngayon na ako sinipag mag voice over. Tapos ang tagal ko na rin tong na-edit. Pero ngayon lang ulit ako sinipag mag voice over. So eto na nga ang ating pukot serye. Welcome sa lahat ng mga manunood. Baka naman po pwede ako makilambing, pwedeng pa-like, share, and pa-follow na rin ang aking account. Magandang buhay sa lahat. Tara, simulan na natin ang pukot serye na ito. Unang kanan na nga pala namin ito guys at ito kaagad yung aming huli. So ito ay hindi kukulang sa tatlong banyera. So sa unang kanan nito masyado kaming sunerte guys kasi may huli kami kaagad ng mga talakitok, may mga gulyasan kaagad kaming huli at sari-saring isda ang huli namin dito. Kaya sa unang kanan guys sobrang saya kaagad namin. Kasi nga ulit guys, hindi sa lahat ng pagkakataon ay ganito karami yung aming nahuhuli. So dito nga pala guys ay tinatanggal na namin yung mga sumabit na isda doon sa lambat. At kapag ganito nga guys ay syempre kapag marami kayong huli sobrang magana rin talaga magtrabaho. At dito nga guys ay iniimis na rin namin ang lambat, inihahanda namin ito para sa susunod naming kana. Sa totoo lang, mahirap talaga ang ganitong paraan ng panguhuli ng isda guys kasi kailangan talaga nito ng lakas ng pangangatawan. Para sa akin kasi yung ganitong trabaho, kaysa pumunta sa gym, mas gusto ko pang ito na lang yung gawin ko kaysa mag-gym ba guys. So dito nga pala guys ay hinihintay din namin yung tatlong banyera na dala-dala ni mama galing pa dun sa bahay. Kasi nga tumawag kami, isang banyera lang yung dala namin. So habang naghihintay kami ng banyera, ayan iniimis na muna namin yung lambat. So ayan nga pala guys yung huli namin, mga sap-sap yan na isang banyera na. Yan yung mga titig pa lang ng isda doon sa lambat namin guys. At ito pa rin yung isda namin, hindi pa namin naiimis kasi nga hinihintay pa namin si mama na dumating. At eto na nga si mama guys, dala-dala niya na yung mga banyera na, pinakuha namin sa kanya. At nagbangka na rin lang pala siya dito guys at dyan niya rin pala namin isasakay yung mga nauna naming nahuling isda. Tapos dadalhin na nila yan doon sa pagpipilian tapos tatawag na kaagad sila ng customer para ma-deliver na kaagad ito sa palengke. Matapos na nga naming ilagay sa banyera yung mga isda ay eto dito pinagtutulong-tulungan na nila itong dalhin doon sa bangka na dala-dala ni mama at dadalhin na nga ito doon sa bahay nila uncle para pilian. At dito naman ay inaayos na nila yung lambat, isinasakay na ulit dito sa bangka para sa susunod naming pagkakana. Heto nga pala ang huli namin sa ikalawa naming kana guys, hindi ko na videohan yung proseso pero dito ay pinalad kami, mga barakuda yung nahuli namin dito at ito ay nasa dalawang banyera din guys. At dito nga habang hinihintay namin sila ulit na pumunta dito at dalhin yung banyera ay nag-ihaw na kami ng mga isda na papapaki namin kasi medyo marami-rami yung huli namin kaya nag-ihaw-ihaw na kami ng isda. At ayan nga pala guys, may isang sirena dyan na kumukuha ng isda, charis. Ayan ay kasama namin sa pagpupukot at ganito talaga kasaya ang pagpupukot guys. Bagamat mahirap siya, masakit sa katawan, pero kapag marami naman kayong huli ay baliwala naman talaga yung sakit na sa katawan na inyong nararamdaman. At habang hinihintay niya namin dito ulit yung mga banyera na dadalhin nila auntie at nila mama, ay ayan, inimis na ulit namin yung lambat. Si uncle naman dito ay busy sa pag-aayos ng lambat at paglipat na nga rin ng ibang isda kasi nga ay kapag hindi yun inayos ay posibleng mabulok ang aming huli. Hindi nga nagtagal guys ay dumating na rin dito yan sila auntie, dala-dala yung banyera at nagdala na rin pala sila dito guys ng pagkain dahil dito na nga kami kakain sa gilid ng dagat. At tulad ng sinasabi ko, ito na yung isa sa pinaka-exciting part, ang paglilipat ng aming huli sa banyera. Ayan nga pala guys, kung mapapansin niyo nasa tatlong banyera din yan guys. Pero sa totoo lang guys, hindi naman talaga puno yung banyera kaya sa matotal ang mga nahuli namin dito ay nasa 5 banyera lang. Minsan lang ako sumama na ganito karami yung nahuli. Kaya salamat na rin kahit paano ay meron. Habang sila nga pala dito guys ay busy sa paglilipat ng isda doon sa banyera, yung iba naman sa amin dito ay nag-iihaw na ng isda na uulamin niya namin dito sa tabing dagat. Sa totoo lang guys, na-miss ko talaga yung ganito. Ngayon na lang ulit ako nakaranas ng ganitong pangyayari sa buhay ko. Yung dito kami kakain sa gilid ng dagat, tapos fresh na fresh talaga yung ulan naming isda. Kasi nga ayan, di ba? Mula lang dun sa may puyo nung pukot, ay diretso na kaagad sila dito sa apoy. At guys, wala nga pala
kaming ibang pwedeng iluto dyan kundi inihaw lang kasi wala naman kaming mga dalang mga gamit at mga utensils na para sa iba pang luto. Pero dun sa bahay nila uncle guys ay meron na din nilutong isda dun. Ang problema lang hindi nila madala kasi nga syempre guys mabigat yun at mainit pa. Ayan dito nga pala guys ay nag-ihaw-ihaw na rin tayo, nakisali-sali na rin tayo para sa ihaw-ihaw. Sa totoo lang guys, hindi ko ba alam pero bakit napakasarap talaga ng isda kapag dito nyo niluluto. At mas lalo pa yung sumasarap guys kapag ayan, sama-sama kayong kumakain, may biruan habang kumakain, lokohan, kwento-kwento ng mga buhay-buhay, ayan. Sa totoo lang, namiss ko talaga ito ng sobra. Bawat iliho nga pala na to guys ay may kanya-kanyang may-ari niyan. Tapos guys, alam nyo ba yan, ay isasawsaw lang namin yan sa suka. Tapos ayun na, solve na, suka at asin. Habang sila ay nag-aayos pa doon ng mga huli namin, ay kami dito ay nagsimula na kaming kumain. So, ayan, kain tayo guys. Habang kumakain nga pala kami dito guys, ay naging topic namin yung pag-aasawa. Sinasabihan nila ako dito na matanda na raw ako, mag-asawa na raw ako. Pero ang reason ko naman guys, sabi ko sa kanila ay tsaka na ako mag-aasawa kapag financially stable na ako. At nagawa ko na lahat ng mga bagay na gusto kong gawin. By the way pala guys, ay gustong gusto ko talaga mag-travel abroad bago ako mag-asawa. Kasi alam ko kapag nag-asawa na ako, feeling ko masasakal na ako. Syempre, kailangan bumuo ka na ng pamilya mo, ganun. Basta, kanya-kanya naman tayo ng perspective sa buhay. Kain tayo, guys. Matapos nga pala namin kumain, guys, ay eto na yung aming nahuli at isinakay na nga pala namin ito doon sa bangka. So, eto na nga pala, guys, yung huling kana ng aming pukot at dito ay medyo sinuwerte ulit tayo kasi dito na kami mga nakahuli ng mga banlog na may katamtamang size lang, sakto lang yung size. So, eto nga pala yung mga banlog na nahuli namin, guys. Ito ay isang banyela lang pero sakto naman yan guys. Dito nga pala guys ay medyo pagod na kami kasi nga ay mga nasa alas 3 na to. Imagine nyo guys, simula alas 8 ng umaga ay nagpupukot na kami hanggang alas 3 ng hapon. So dito naman guys ay pauwi na kami. Kaya ayan, flex ko lang yung mga huli namin at ako dito ay nagbibidyo-video na lang guys at hindi na rin ako tumulong sa pag-ayos ng lambat. Kasi nga guys ay medyo pagod na ang personability. So ayun yung lambat guys na kailangan pa namin. Sila uncle dito yung mga nag-ayos. Siyempre kahit pa paano naman ito bulong-tulong ko tayo guys. Fast forward na nga guys, ayan sinasakay na ulit yung lambat doon sa bangka. At dahil nga, iyan, hinahanda na ng lahat na uuwi na kami. So yung iba nga pala guys na hindi tumutulong sa pag-ayos ng bangka ay nakaupo lang dyan, nagpapahinga kasi malayo-layo pa yung lalakarin namin. At nakaabot na nga pala, ay kasi nga po pala guys, ang huling kada namin ay nandito nga pala kami sa Lumang Bayan. By the way pala guys, ay ang from Santa Cruz, Occidental Mindoro, Philippines. So dito ayan, binuhat na nila yung bangka. Kahit ako ay hindi na nagtulong sa buhat guys, ang Disney Princess nyo kasi nga pagod na ako. Charis! Tulad ng sinabi ko sa inyo, walang dapat mapagod sa video na to. Pero, ayan, thanks God for everything. So, ayan, pagkatulak nila guys, tatlo nga lang pala yung laman ng bangka na yan. Tatlo lang sila nagsasagwan kasi kapag sobrang dami ay lulubog yung mga. Sana dumating yung araw guys na magkapag-provide pa kami ng isang bangka na sasakyan naman ng aming mga mamumukot para kahit kami ring mga mamumukot o yung mga tagahila ng pukot ay hindi na mapapagod sa paglalakad. Kasi minsan talaga guys ay dumadayo pa kami sa malayong lugar para lang magpukot. At para namin makarating kami sa malayong lugar pag may bago na ulit kami bangka. So sana makaipon kami ng maraming pera para makabili ulit kami ng bangka na malaki. At dito nga pala guys, nag-swimming na lang kami at flex ko na lang yung mga huli namin. Ayan guys, sinusort na dito yung mga huli namin. Yung last na huli na namin ito at habang hinintay na rin namin yung buyer niyan ay wala. Ayan na kami, super flex. Flex lang dyan guys. Ayan, pauwi na ako rito. Goodbye and God bless. See you on my next vlog. Thank you pala guys sa lahat ng mga sumusuporta ng vlog ko. Kahit like lang guys, maraming salamat. And kahit comment lang din. Basta kung anong trip nyo sa buhay. Bye!